we're very happy, no? Dahil, actually, almost magkasabay lang yung kanilang pag-take ng exam, no? Kunti lang yung pagitan ng kanilang pag-take ng exam at paglabas ng result. And now, we also have our Engineer Muhammad Ali Basiguro. Yes, Mashallah, mashallah. Mahuli yung junior. Sige, congratulations. And of course, mamaya, palapakan din natin si Engineer Erhamil Basir Nasser. So, nag-alay pa siya kasi formal coat ata yung isuot niya mamaya na para sa ating Sige, so, ang inyong sipag, tiyaga at pananampalataya ay tunay ng kahanga-hanga. Naway magdidaan ang inyong tagumpay nito para mas makapaglingkod kayo sa kapwa at sa ating komunidad. Isang mainit na palakpak ulit para sa ating mga certified professionals ng ating pamilya. Congratulations! And at this moment, pakinggan po natin ang words of thanks ng ating celebrant. So magsisimula pa tayo sa ating Certified Public Accountant, Nomadad Muhammad Rafi Basiguro. Haywa, haywa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una sa lahat, gusto ko magpasalamat, syukran sa lahat ng mga umattend kasi siyempre kasi na-late kami. Sorry sa delay. Salamat kasi hinintay nyo kami. Salamat kasi umattend kayo kahit na matagal na kami nakapasa saka nakapag-graduate. Pero inattendan nyo pa rin yung celebration namin kahit na December ngayon. Madalas kasi may mga outing ngayon. Nga sabi ng ating MC na usually yung panahon ngayon, yung panahon kung nakailan ito yung nagtutugma yung mga panahon natin kasama yung mga anak natin, yung panahon na ito. So, yun nga, siyempre, sa ito na lang gusto ko lang talaga sabihin. Kasi nga, iba yung kasi yung audience, ay naman sabihin ko dito yung maghihirap ko sa review. Lahat dito, hindi naman nag-review, wala nga sino makarelate sa sabihin. Pero, ang gusto ko lang talaga sabihin is salamat kay Ina. At saka siyempre, kay Ina. Salamat din kay Ama kasi nga, lahat naman from the start, sila yung nag-support sa amin. Siyempre, kailangan natin palawakin yung mga experience natin para naman medyo marinig yung side ko about things. So, gusto ko rin pala yung pumunta pa dito yung iba na, siyempre iba from Cotabato City pa, yung iba from Lumba, Kaunayan, yung iba, hindi ko na alam yung iba kasi nga late kami, hindi na namin napuntahan isa-isa yung mga table nyo. Assalamualaikum, or kung nagsalam na kayo sa amin, alaikumsalam, hindi pa alam kung nagsalam na kayo sa amin. Yun nga, pero balik tayo sa kwento. Actually, sila sobrang talaga sila. Sobrang swerte ng matalo sa kanila. Kasi, from the start, sobrang dedicated nila dito na parang binabalance nila talaga yung time nila dito at saka sa amin. So, hindi sana, maging thankful rin yung mga tao dito na kasi grabe talaga yung, as in kita namin kung gaano sila mag-effort sa Matano. Kaya, parang amazed rin kami kasi kinaya nila. Kita nyo naman, nakagraduate kami, nakapasa pa kami sa board exam. So, kinaya nila. Basically, yun lang yung masasabi na nila. Kaya nila kinaya kasi nakapas kami, nakagraduate kami sa mga okay na mga paaralan. Pero, sa tingin ko, siguro maganda rin if bigyan natin ito ng ano ba yung mga natutunan ito sa pag-review ko. So, of course, as natutunan ko all throughout hanggang ngayong point. So, pinakauna natutunan ko is kaya meron talagang struggle sa buhay. Parang always part talaga ng buhay struggle. Actually, parang majority
ng buhay natin is struggle. Konti lang yung enjoy. So, para mas okay yung buhay natin, mas maganda na kahit yung struggle natin, i-enjoy na lang din natin. Hindi naman pilitin mo na i-enjoy. Pero, kumbaga pag-isipin mo yung mga pinaghirapan mo at mga na-survive mo, siyempre, di ba parang, na-survive yun di ba? Yung review, na-survive ko, grabe yung hirap. Pagising ko sa umaga, upo agad ako sa laptop, review agad, hanggang 11, tapos tulog, tapos gising na naman, tapos upo agad sa laptop, open agad ng website ng review center, yan. So, siyempre, nung panahon na yun, mahirap. Pero ngayon, kapag naisip ko na yun, parang, grabe, amazing. Na-survive ko pala yun. Diba? Parang, ang galing. Na-survive pala. Kaya pala. So, ang pangalawang point ko naman is, ano ba sabihin? Mag-ano talaga tayo, parang part 3 talaga ng buhay, yung effort. Kailangan talaga natin mag-effort para makuha natin yung mga bagay. No, huwag natin paano ba siya gagawin? Skip, basta paano huwag natin skip yung mga part na kailangan natin. Kumbaga, pinakamagandang example na halimbawa dyan is yung magkakamali ka. Kasi normal talaga na magkakamali ka. Siyempre, lalo na sa mga edad namin, lalo na yung mga mas bata pa dyan, normal talaga na magkamali. Hindi dapat natin sinasadyang magkamali, pero normal magkamali. Kaya, okay lang yan. Basta importante nagbabago. Importante lumalang. At ang pinakapanghuli, na para sa akin pinaka-importante, actually, yun talaga yung pinaka-prinsipyo ko, na nakuha ko talaga siya sa, 3 Idiots. Hindi ko alam kung alam niyo yung palabas. Yung, don't chase success. Tapos, ang dapat doon na hinabol natin is excellence. And success will follow. Kasi, very important na, siyempre ako, very academic yung ginawa ko sa buhay. Aside from yung naging cartoonist pa ako sa Zero, sa Central School. Tapos, nasaan pa ako sa band, dun sa banda, dun sa NBC, sa Boys. Aside from that, grabe talaga yung pag hinabol mo yung academic talaga yung buhay ko. Yun yung pinaka-point doon na halos lahat ng ginagawa ko sa school lang, aral, tapos medyo dinamad mag-aral, tapos nag-aral ulit, kasi namad mag-aral. Ang pinaka doon is, para sa akin kasi, yung pinaka-importante, yung alam mo ano yung inaaral mo. Dapat hindi mo yung inaaral mo, hindi mo siya inaaral dahil gusto mo ng uno na grade, na mataas na grade. Hindi mo siya inaaral para ma-memorize mo. Kundi inaaral mo siya kasi gusto mo maintindihan yung inaaral mo. At sa lahat ng bagay, dapat inaaral din natin yun. Siyempre, with proper guidance. And I think, ganun din naman kahit na pag inaaral mo ang Quran, kailangan in-internalize, hindi mo lang binabasa, hindi mo lang memorize, pati na rin, dapat ay inintindi mo yun. Of course, yun na, with proper guidance, kasi baka mali yung pag-interpret. And ayun nga, yun ang yung tatlong gusto sana sabihin, alam ko medyo napahaba, pero gusto kong ulitin na salamat, Ina. Salamat dahil tinulungan mo kami, nandito na kami ngayon, naging professional na kami dahil sa'yo. And alhamdulillah, yun nga, maging okay naman lahat yung nangyari. And inshallah, siguro magiging na rin tayo, maging dalawa na kami attorney. Next year, meron ka attorney. Tapos siguro next 4 or 5 years, meron ka na rin isa pa ulit attorney. So hindi pa natin alam kung ano yung ano pang magiging license na makukuha ng kapatid namin. Ayun lang, ulit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. Ayan, thank you so much, bro. Sabay-sabay tayo, bigyan natin ng malaking congratulations. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ayan, so congratulations sa ating Certified Public Accountant, Muhammad Rafi Biguro, no? Sana ma-acknowledge natin yung ganung mindset, no? Hindi porket na anak ng mayor, or ganyan yung buhay nila is walang struggles na nadadaanan. Kasi everyone naman
may nadadaanan ng mga struggles. It depends sa atin kung paano natin yun ipafight. Pinakita ni base doon sa statement ni Rafi, pinakita niya na talaga may mga na-face o naharap siya na challenges pero nilabanan niya yun. So at this moment, ayan, palapakan po natin ang ating late, ay hindi po late kasi pag sinabi natin late kung ano na, ang ating isa sa ating mga professionals, we have Erhami Bansil Nasir. Ayan, upo ka na doon. Ano mo na yung 3 pages sa speech mo? Na-prepare mo na? Ayan, so, okay, next naman na pakinggan natin ang unang inhinyero na pamilya ng ating mayor. Walang iba, Engineer Muhammad Ali Bansil Guro Jr. Palapa po natin. Halos yung mga sasabihin ko, naubos na yung Rafi. Medyo may strict tayo na sa sinyan. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Una sa lahat, gusto ko umpisahan itong short speech ko sa pagsabi ng Alhamdulillah, lahat ng pupuli at pasasalamat ay para lamang sa Allah. Kung ano man yung aking nabot, dito ako ngayon sa harap ninyo kasi naayon ito kung ano yung pinapahintulutan ng Allah. Kaya Alhamdulillah. So first off, maraming salamat din sa mga naniwala, sa mga nasa sumuporta sa akin at sa aming magkakapatid. Bilang short background lang, no, si Erhami is isa siya sa mga pinsan namin na kababata talaga namin. Halos lahat ng major events namin sa buhay is nakasama namin siya. So parang subaybayan namin yung paglaki namin. So parang kapatid na rin talaga namin siya. Anyway, itong part na ito ay gusto ko lang i-dedicate sa mga sumuporta. Gusto ko magpasalamat sa inyo personally kasi malaking difference yung naitulong nung alam mo may mga taong ganun sa iyo, yung mga sumusuporta. So, di man lahat nakarating dito sa event na ito ngayon, hopefully umabot sa kanila or personally papabot ko sa kanila na lang din yung mga mensahe ko dito. Sa mga dumalo, mga kamag-anak, mga kaibigan at guests dito at dito sa mahal nating bayan ng Matanog at sa labas. Sorry lang kasi hindi ko na kayo may isa-isa lahat ang inbox. Hindi ko kami din kayo isa-isa. Pero just know that I'm very thankful for each of your presence to celebrate this very special moment with us from the bottom of my heart. To my family, I want to give the greatest honor to my parents, kay Ama and kay Ina. Kay Ina, thank you sa prayers, sa patience, sa emotional support na constant talaga. Actually, yung pagkapasa ko ng board exam, ako na mismo yung nakakita ng paglabas ng listahan. Kahit sa kapatid ko, inabangan ko na mismo. Tapos, after nung tumawag siya sa akin, siguro mga 5 minutes after lang, tapos umiiyak siya. So, nandun talaga yung supporta niya sa akin. So, thank you talaga siya sa supporta kahit alam mong nahihirapan ako, ganyan. Kaya mo naman ang babayaran mo. Actually, malaking contribution niya kung bakit pinili ko itong course na ito. At pinili ko siya rin siyang tapusin kasi nung panahon na nabubuhay pa siya, actually parang nag-aalangan na akong lumipat ng kurso. Kasi medyo natatagalan na talaga ako. Ayun, sinicheck niya palagi yung kalagayan ko at pinuporsige niya kung ituloy ito. Kasama naman sila Lina sa ganun. Ayun, after na niya gawin yung nawakat na siya, sina naman yung gumagano ng parang nadoble yung pag-supporta niya ng ganun sa amin. So, malaking dedication na ito para sa kanila. So, yun, alhamdulillah. Sa
sa mga natutunan, halos lahat ng mga sinabi ni Rafi ay agree naman ako sa lahat ng mga sinabi niya. Ang pinaka-tumatak lang siguro talaga sa akin, siguro isang message na may babahagi ko sa inyo is sa lahat ng parte ng buhay natin, ang hindi natin dapat makalimutan is yung pagdadasal natin sa whether yun sa pinakatuktok na tayo ng ating kaginhawaan o pinakamababa na parte ng ating buhay. Huwag natin kalimutan yung dasal kasi yun yung parang ano ba? Basta napaka-importante siya para sa akin kasi yun rin actually yung parang malaking dahilan kung bakit pakiramdam ko pumasaro kasi malaki yung nag-aaral naman ako. Marami naman ang pinag-aaralan din yan. Pinagtrabahuhan ko din naman. Pero malaking dedication ko talaga sa aking mga players yun kasi kahit sa papalapit na ng board exam at sa pagtapos ng board exam, nakaramdam talaga ako ng kaba kahit alam kong sapat na yung pagkakala ko. Yung pagdadasal, yun yung nagparamdam sa akin ng kalma sa lahat ng ginagawa ko at para matanggap ko kami ng magiging result. So yun, yung pagdadasal talaga is importante talaga sa ating buhay kahit sa mga party tayo makapit. Ano pa ba? Pwede sabihin. Actually, hindi ako masyadong masalita ng mga tao kasi kahit yung kurso namin sa civil engineering, siguro sinasabing medyo discourage yung salita, more on sulat-sulat talaga, calculator. Ewan ko pati yung calculator gamit doon after ng board exam. Kung maya, makaka-relate kayo siguro pag may sinabi si Erami na doktor. Sa mga aspiring future professionals, siguro mga civil engineers na din, ang masasabi ko lang sa inyo, siguro kalimutan nyo na yung mga pamahiin yun. Suot na red na underwear, sipain nyo yung upuan ng katabi nyo sa board exam. Kasi yung akin yung dalawa magdasal lang, yun lang talaga. Kung may ginalaman ako, magdasal, mag-aral, yun lang talaga. Kailangan yung pagsusumika. Kaya yung sabi ng kapatid ko, may mga bagay na kailangan natin pagsumikapan. Inaaral naman natin yung mga bagay para sa ating sarili naman yung may natutunan tayo kasi anong saysay din kapag parang nakalimutan din natin yung mga aral. So, yun. Maraming salamat sa lahat ng mga pumunta. Yun na siguro yung masasabi ko ngayon. Pasensya sa pagkalit namin kasi tumulong din kami mag-prepare ng mga pika-pika. Mamaya, bisita kayo dito sa pagkain. Inshallah, masarap naman. Enjoy kayo lang dito. Welcome po kayo. Tagasal kayo dito man sa atin. Mga kabato. Salamat. Welcome po kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Yes, thank you so much, Engineer Muhammad Ali Bansiguro Jr. So, sabay-sabay naman tayo. Let's congratulate 1, 2, 3, go! Congratulations! Kaya, so, tatlong points dun yung sinabi kanina ni Muhammad Ali, no? First is, we shall not forget Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, ito si Muhammad Ali, isa ko sa mga nakasubaybay doon sa journey niya sa papunta ng mga professionals niya. Nakaka-pressure yung mga posts sa Facebook. Talagang makikita mo yung pagiging religious niya, no? Hindi talaga niya nakakalimutan, no? Yung sala, 5 times a day, talaga makikita mo sa kanya, kinukompleto talaga niya. All the time, actually, sobrang pa sa 5 times a day. Second is yung support, no? Tama yung sinabi niya, na whatever you do, kung walang suporta, wala kang nakikita suporta sa pamilya, kaibigan, unang sino man, parang baliwala yung lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. And the last one is yung inspiration. Yung inspiration niya, no, kahit wala na dito yung kanyang ama, at least nandoon pa rin sa kanya na talagang na-remember niya yung nag-motivate sa kanya. So masakay palapakan natin, Engineer Muhammad Ali Bansiguro. Next na pakinggan natin, another engineer of the family, we have Engineer Erhamin Bansil Nasir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di, sa gaya ng sinabi ni Kababombay, mga engineer talaga, okay lang, dito sa di, pero ano to ba, di magaling sa salita o ano, pero nasa more calculations pinapakita, syempre. Okay. Daftarin po, daftarin po sa iyo. Syempre, first of all, thank you for being here. Naka-English pa kasi, i-chat dito pa. This gathering means so much to me, and I'm truly grateful that I get to celebrate this with all of you. And, hindi ko rin ito ma-achieve itong milestone na kung wala rin dito, especially sa aking parents, si Ina, specifically. Si Ina, sa akin, sa lahat ng mga ginawa kong hindi ko makakaya. Sabihin natin na hindi natin kaya yung mga nangyari sa buhay ko. Saka, si Ina Jo po, ang aking nanay din po na masaya lang talaga ako na siya pa kinakabahan. Siyempre, passing the board exam is never easy. There were days na napupuno na ako ng self-doubt, napupuno na ako ng pressure, lahat ng mga, kung makakapasa ba ako, ano bang nangyayari, ano ba ang, kasi takot ako na mabagsak sa board exam and all. Nakikinig na ko sa sarili ko, saksi din ng mga kapatid ko dito ngayon sa sila din yung salamat na pala sa ito kasi nagkaroon ako ng hope sa lahat at saka sa pagiging madasalin sa lahat ng mga bagay. At the same time sa lahat sa mga so tinuturuan niyo ako kung dapat gawin, mga ganun. Siyempre, but looking back now, I realized that difficult moments were part of the process na shape ng aking discipline, strengthen my mindset, and taught me perseverance. Siyempre, I want to thank you all, my family, ulit. Thank you for your patience, understanding, and unconditional support, especially during the times when I was stressed, quiet, or exhausted. Your belief in me kept me going when I struggled to be myself. Siyempre, sa mga kaibigan ko, salamat din sa inyo. Hindi naging madali ang aking civil engineering life. And siyempre, sa mga professors or sa mga teachers ko dati nandito din naman lahat. And siyempre, as I move forward in my profession, I promise to carry with me the values that I've learned. Siyempre, yung mga natutunan ko, humility, dedication, and service. I hope to use this license not just for professional success. And yun, hindi ko na pahabain kasi talagang salamat po sa plan and enjoy po kayo. Ayan, sige. So, bigyan natin ng isang congratulations si Engineer Arhamil. 5, 6, 7, go! Ayan, sige. So, narinig natin yung kwento na meron itong katulad ko. And of course, actually, sa lahat ng hindi dumaan ng board isa. And of course, yung learning, yung knowledge na natutunan, kailangan may tiwala ka din sa sarili mo. So, pero, itong success na hindi ito mararating ng tatlong ito kung wala yung kanilang root inspiration. Yung pinakaugat kung bakit nandito sila at bakit pumasa sila. And of course, papakinggan natin ngayon yung words
of thanks, at the same time, words of wisdom na pwedeng ibahagi niya sa tattoo ito, ay continuing yung kanilang journey as professionals. So, at this moment, pakinggan po natin ang nanay ng bayan ng Matanog na siya magbibigay din ng mensahe para sa tattoo ito at inspirational message para sa ating lahat. Ang ating mayor ng Municipality of Matanog, no other than Honorable Surias Neglaria Basiguro. Saan si Atex? Kaya niya magsasalita yan. Hindi na ako makinig. Kasi ano yan, takot yan sa microphone, pero matagal na pangani. Medyo na protesta naman. Aywa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bunda ay pinakamapyan kapanalamatan ng bunyi may tungkol